Ngayon umaga, ating alamin ng Senidoc tungkol sa mga isyong pangkalusugan. Hinay-hinay lang sa pagkain baka tumaas ang blood pressure. Pag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa alta presyon. Ating subaybayan ang isang ama sa La Union na biglang tumaas ang blood pressure at panoorin ang kanyang naging solusyon. Good morning mga kapuso. Pag-uusapan natin ang second leading cause of death sa Pilipinas, ang stroke. Ang sakit na ito ang halos kumikitil ng buhay ng kumulang 10% ng mga Pilipino. Papalapit na naman ang Pasko, kaliwat kanan ng mga kainan at mga tandaan at naku, nandiyan din ang high blood pressure na maaaring magdulot ng stroke at iyan ang ating napalakay ng umaga. Ating pakinggan ang kwento ng isang ama na naging biktima ng mapanganib na stroke. Panoorin po natin ito. Kakapacheck up namin, ay na-diagnose na naman mister ko ng may heart failure siya. Mahina po yung pitik po ng puso. Madali po siyang napapagod. Gamot kami ng gamot. Wala, sa katagal na po yon, ang alam namin, mahihil po yung asawa ko. Wala namang po nangyari, lalong parang mahina po. Nadadagdagan po ang gamot. Munta po kami sa, sa bayan. Mga 11:45, sabi niya sa akin, masakit daw yung batok niya. Sabi ko naman sa kanya, you drink water. Nung tapos sabi niya na naman, masakit talaga. And nung nakita ko na po, wala na, iba na yung eyes, yung mga katawan niya, yung legs niya, hindi niya na mabuhat. Medyo nag-worry na ako. Pumapasok sa isip ko yung worst na magko-collapse ako. Natakot po ako. Iniinis ko kung may mangyari sa asawa ko na grabe, siya maparalyze siya, papaano na ang pamilya ko. Kaya ang ganang ginawa ko po, tinakbo ko sa hospital. Habang nandun po kami sa tricycle, sabi ko sa asawa ko, magsalita ka, exercise mong katawan po. Minamasahe ko po siya. So, yung mukha niya talagang tinapik-tapik ko siya. Pero pagdating namin sa emergency room, sabi niya, tutulungan kita. Hindi mo kaya yan. Sabi ko, hindi, kaya ko. Tumayo na po siya kaagad. Sabi ni mga nurse, saan po ang pasyente, ma'am? Siya po, na-stroke siya. Bakit nakatayo na siya? Magpasalamat po tayo, sir, kasi naagapan siya. Kasi meron akong liquid nun na Imirigen. Binagyan ko siya ng isang tablespoon. Nung nandun na kami sa hospital, okay na siya. Po, hindi ko siya binigyan ng any kind of gamot, Imirigen, yung liquid po. Sumaya po kaming dalawa. Nung nagsalita na siya, naka-recover na siya, nagpapasalamat po ko sa Panginoon Diyos. Kaya ang alam ko, malaking tulong ni Lord at sa Imirigen na yan. Parang nawala yung bigat sa likod. I want some more years in my life. Lahat naman ng tao gusto yung mahabang buhay. Kaya I also want to live more. And I thank my wife for taking good care of me. There's no other woman that can do that except my wife. Kanina po sa kwento ni Tatay Greg na na-stroke at narinig natin na nakatulong ang supplementation sa pagharap niya sa hypertension at stroke. So, Dr. Oclarit, ano nga ba ang dahilan? Paano po nakatulong ang supplementation sa kanya? Actually, yung tinatawag na hypertension, ang layman's point niyan or layman's language is high blood. So, actually, ang high blood ay yun ang pinaka-root cause ng maraming cardiovascular diseases katulad ng stroke, heart attack, or even yung tinatawag natin na aneurysm. So, in the bottom line of this is that pag ang dugo ng tao ay malapot, isa yan sa sanhi ng hypertension. Ayun. Pangalawa, yung pagsikip ng dadaluyan ng dugo. Dahil barado siya, dahil doon sa tinatawag natin na atherosclerosis or arteriosclerosis, nang siyang pagdikit ng kolesterol doon sa wall ng blood vessel. Kasi yung ugat ng ating dugo ay para siyang tubo. Yung pinakailalim nun, ang tinatawag endothelium, ay very sensitive yun. Ay kailangan slimy siya para mag-slide lang yung dugo. Na ngayon, pag nasugatan iyon, ay yung cholesterol ay didikit. Pati yung mga fatty acids. Na pagdikit noon, yan ang sanhi na magiging sisikip yung dadaluyan at magkaroon ng hypertension. Ngayon, kung ang pagdaloy ng dugo ay totally na black na siya,
yan ay magdulot ng tinatawag na ischemic attack. 81 or 80% of ischemic attack is due to blockage of the blood vessel going to the brain. Pag nabara yung ugat, mamamatay yung utak doon. Kaya magkaroon ng stroke. O kaya if yung portion ng utak na yun ay para gumalaw yung kanyang paa or kamay, ngayon, pag pumutok na yun, namatay, napaparalyze siya. Ngayon, paano natin ma-prevent yan sa pamagitan ng itong tawag natin na supplementation ng nucleotides? Yung Imoregen na iyan ay hindi lang siya nucleotides, pero mayroon din siya doon component na nang siya nagpapalabnaw ng dugo. At saka mayroon din siyang component doon na nagda-dilate ng blood vessel. Kaya kung minsan, nakita natin na parang hindi ka panipaniwala na nakaka-stroke siya tapos nakagalaw ulit. In just a matter of less than 10 minutes or less than 5 minutes. Kasi mayroon siyang component doon na binabanat yung ugat. Pati yung dugo ay kung malapot, lumalabnaw. So ibig sabihin, immediately nakakalusot yung dugo, nagkaroon ng carry ng oxygen. And then once there is oxygenation and once the cells are still viable, makakagalaw ka agad yun. So ganun ho ang nangyari kay yung kay Mang Greg. No? So kaya pala nung pagdating niya sa ospital, nakalabas siya kaagad dahil yung immediate na pag-inom niya ng Imoregen. Kaya kung minsan hindi maintindihan ng doktor yon. Kasi ang pagka-paralyze ng tao, dahil yan sa kakulangan ng oxygen ng isang tissues. And one of is the most sensitive part of the body when it comes to oxygen level is the brain. When the brain is deprived of oxygen within 5 minutes, the brain is damaged irreversibly. So ibig sabihin talagang makakakos ng paralysis. Kaya pala dapat talagang lagi kang may Imoregen sa iyong bulsa, lalo na kung candidate ka na ng Mayroon nga akong testimony dyan, Ma'am Susan. Nung sumakay ako ng aeroplano sa Amerika, in the mid-air, just 4 minutes before landing to Los Angeles, nagtawag yung sa public address system na anybody doctor there. I rushed immediately to that patient. And to their surprise, I give them that Imoregen liquid. And then, to their surprise, less than 5 minutes, nawala ka agad. So imagine I heard, gusto kayong pa-landingin sa Alaska. So I said, never mind, we will not land Alaska. It will be very expensive. So tuloy kami sa Los Angeles and the patient was well and fine. So, would you say na pagka po hypertension ang tao, dapat silang mag-take ng supplementation? May hypertension o wala, kailangan talaga mag-supplement. This Imoregen supplementation centers around the power of the nucleotides for repair. And I will tell you, the process of duplication and repair at the cellular level takes about 8 hours to duplicate the DNA. And so within 1 day, there is already a significant increase. Alam kong maraming Pilipino, lalo na ngayong magpapasko, kumakain ng lechon, lalong tumataas ang blood pressure. Ano po ang maipapayo natin sa ating mga kababayan? Ang maipayo ko lang sa ating mga viewers, you have to take into consideration lifestyle natin. Iwasan yung mga bagay na nakakasira ng endothelial linings katulad ng mga acidic food or yung stress kasi nagpo-produce ng metabolic acids yun. Maski wala kang mga sakit, kung palagi kang stressful, yung endothelium mo magkaroon ng rash yun. So iwasan natin yung mga acidic food, iwasan natin ng stress, anything that creates the damage to endothelium that results to clog of blood vessels. At saka, of course, you have to take your Imoregen being the ultimate supplementation and cell repair at the DNA level. Thank you again, Dr. Oclarid.